Hola everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisa, walang katulad, charot lang, na Mama Mia para sa panibagong kwento na naman na ating ihahandog sa inyo at pagsasaluhan natin for today's video. A video talaga. O, video naman to. Pero alam ko yung iba, hindi naman na tinitignan yung mukha ko. Yung pinapakinggan lang yung kwento. Ayos na yon. Gawin nyo akong background kung ano man ang ginagawa nyo sa buhay. Kung ano man ang pinagkakaabalahan nyo, ayos lang yun. Wala talagang problema. And syempre, thank you po sa lahat ng mga nagbabalik nating subscribers. Andito pa rin kahit weekend. And hello din at maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Hi sa inyo! Isang ang kaway dyan. Kayo po ba'y nakapag-subscribe na? Nakapag-click na ba ng notification bell? Sana clinic nyo na yan ha, para updated kayo sa bawat nating video na ilalabas dito sa ating channel. And syempre, wag nyo nang pansinin yung malaking red dyan sa mapagitan ng aking dalawang mata. Pimple yan na pinisa ko. Alam kong hindi dapat pero nakakagigil eh. Tulad ng mga ilan sa ating mga kwento, nakakagigil, di ba? Anyways, hello kay Josephina. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Shomi9688. Oo, nabigla kayo. Ano? Kung bakit 12 noon tayong nakapag-upload yesterday. And today, yes, ganon talaga yan. 12 noon na po ang ating upload. Ibabalik natin sa 12 noon kasi parang ang dami-daming nangyayaring aberya kapag hindi 12 noon. Tulad nung Thursday nating upload, pansin niyo ang tagal, di ba? Almost 4 p.m. na. Kasi ang daming naging aberya sa internet, sa YT mismo, may mga ganon. Ewan ko kung anong nangyari. So, balik 12 noon tayo. Hi kay Isabella Rose, maraming salamat sa pakikinig. Liza Chen, Irene Bitoy, sabi niya, napaaga upload mo ngayon kahapon to. Hi kay Chazi Chai, thank you so much. Rowena, Ruta, maraming salamat sa pakikinig. Ayon, hello din sa lahat ng mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na si It's Me_Lani. Medyo malakas yung natin kahapon. Ewan ko. The other day pala tong upload. Kasi may mga nangyayari talagang aberya ng Thursday. Ang dami-dami. Hi kay Jose Kilad or Josie Kilad. Maraming salamat. Luzel Galinea. Thank you so much sa iyo. Beauty Me. Sana all. Dapat gano'n naman talaga. Dapat tayo ang unang-unang nag-a-appreciate ng ating mga sarili. Beauty Me, ganon. Hi kay Mary Ann Azuela. Hello po from Bukit Panjang, Singapore. Maraming salamat sa inyong lahat. Hi naman kay Mary Ann Ditera. Thank you so much. Hello din kay Chazi Chai, kay Elda Mascua, Lady Kim. Hi Lady Kim. Sabi niya, ang galing mong magkwento. Thank you so much. Hi naman kay Jehani V. Behot. Maraming salamat. Corneli Glass from Baron, Germany. Frankfurt. Ayan, Frankfurt. Tama po bang pagkaka-pronounce? Hi naman kay Aileen Candol from Samal Island. Maraming salamat. Hi kay Reynaldo de Vera. Maraming thank you. At kahit madaling araw, ginagawa mo akong background. Thank you so much sa iyo, Abigail Tenorio. Hi din kay Dayan GH. Maraming salamat. Sally Buma. Hello din kay Zach Aaron. Maraming thank you, Zach, all the way from Saudi Arabia na laging nakikinig habang nagjo-duty. Feby Ayala. Hi. Magandang araw. Hi din kay Shintaro. Maraming salamat. Ray Tudaw. Kay Sheila Alday. Maraming salamat. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, thank you talaga. Syempre, wag na nating patagalin. Marami pa pong hindi nababasa. Pero punta na tayo sa ating kwento ngayong araw na ito. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Naniniwala po ba kayo sa kasabihang, the more you hate, the more you love? Yun bang kung sino pa ang kinaiinisan mo, kung sino pa ang kinaiiritahan mo, yun pa ang hindi mo kayang hindi makasama at makita sa isang araw? Dear Mama Mia,
Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig at suki talaga ng inyong programa. Hindi ko ma-imagine na susulat ako sa inyo at ikukwento ko itong medyo nakakatawa na nakakakilig kong kwento ng buhay. Hindi ko ma-imagine na maging ganito ang buhay ko ngayon. Mama Mia, we used to be enemies, kaming dalawa. Ang totoo niyan ay iiyak ang isang buong araw kung hindi kami magkaaway, kung hindi kami nagbabardagulan at kung hindi namin iniinis ang isa't isa. Mama Mia, isa po ako sa mga masugid niyong tagapakinig. Actually, silent listener niyo lang po ako. Hindi po ako masyadong palakwento at hindi din po ako masyadong pala-comment. Kaya lang, nasasabi ko sa sarili ko na siguro, eto na ang panahon para ikwento ko itong bahaging ito ng aking buhay. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Mary. Mama Mia, I am always a teacher's pet before. Mabait naman kasi talaga ako at matulungin lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa akin. Yun naman kasi talaga ang itinuro sa akin ng mga magulang ko. Ako yung typical na teacher's pet. Yun bang kapag wala ang guro ay siyang laging in charge sa loob ng classroom. Ako yung tagasingil para sa floor walks na ambaga namin para sa classroom. Ako rin yung tagabitbit ng mga gamit ng teacher kapag parating na siya sa loob ng classroom namin. Ako din yung tagalista ng mga maiingay, mga malilikot, laging late, laging uma-absent, at kung ano-ano pang mga hindi magagandang ugali ng isang estudyante. Hindi naman ako sip-sip, Mama Mia. Sadyang hindi ko lang talaga malaman kung bakit paborito ako ng mga teachers namin. Ang totoo niyan ay medyo tamad po ako sa bahay. Meron po kasi akong mga kapatid na siya namang laging inuutusan ng aking mga magulang. Siguro dahil naa-appreciate ako ng mga guru ko. Siguro lagi nilang sinasabi na mabait ako. Kaya nagugustuhan kong tumulong sa kanila. Nagugustuhan kong magpakitang gilas sa kanila. Tapos siya, Mama Mia, rule breaker. Magkaiba kaming dalawa. Ang totoo niyan, Mama Mia, mabait siya. Kaso nga lang, medyo pasaway. Pero ang pinakagusto ko sa kanya ay ang kanyang pagiging neat and clean. Neat and clean, tidy, kasi masyadong malinis ang records niya sa classroom namin. Ang records niya dun sa record book ng aming teacher. Pero sa akin naman, Mama Mia, ay masyadong marumi ang aking listahan ng dahil sa kanyang pangalan. Lagi po siyang number 1 sa mga maiingay, number 1 sa mga malilikot, absent ng absent, tapos late pa ng late. Tapos, lagi siyang cutting classes. Kaya siguro malinis ang record niya dun sa teacher namin dahil kadalasan tuwing may short quiz o kahit pa nga may long quiz ay hindi naman siya pumapasok. Hindi ko alam kung napapansin ba niya na para bang wala siyang magandang ginawa para sa akin sa loob ng classroom. Puro na lang negative. Kahit ano pang pilit ko na magpapaka-positive, Mama Mia, ay nagiging negative talaga lalo na ang araw ko kapag nakikita ko ang kanyang pagmumukha. Pakiramdam ko noon ay napakagaling naman ang estudyanteng to. Napakagaling niya dahil ang galing-galing niyang manginis sa akin. Ang galing-galing niya sa parting lagi niyang binubuisit ang araw ko. Lagi niyang iniinis ang mood ko. Yung tipikal na kaligayahan niya ay ikakasakit ko. Mama Mia, ang totoo niyan ay nagsisisi ako. Nagsisisi ako kung bakit pinakita ko sa kanya na nagagalit ako sa kanya. Kung bakit pinakita ko sa kanya na naiinis ako sa kanya. Kasi ang totoo niyan,
simula nung pinakita ko na inis ako sa kanya at ayaw na ayaw ko siyang makikita, ay palagi na niya akong inaasar. Hindi naman ako ganun kaanghel, Mama Mia, nangingitian lamang siya sa tuwing sinisira niya ang araw ko. Gusto niyo bang malaman kung paano niya sirain ang araw ko sa tuwing may pasok kami sa eskwela? Unang-una, lagi niyang inaagaw ang papel ko tuwing nagkuquiz kami na nandyan siya. Pagkatapos, kapag inagaw niya yung papel ko, ay sisigaw siya agad ng cheating. Mama Mia, isa rin siya sa mga suspect. Kahit suspect pa kung ituring ng iba, pero para sa akin, siya na ang may gawa ng pagbabandal ng mga washroom ng mga babae. Tapos alam niyo ba kung anong binabandal niya? Walang iba kundi pangalan ko. Kaya naman, ako ang napapag-guidance. Ako ang pinapatawag. Mama Mia, ang totoo pa niyan ay inagaw niya ang cellphone ko. Kahit nasa eskwelahan pa kami noon ay may cellphone na ako dahil gusto ng mga magulang ko na makontak nila kaming magkakapatid kahit anumang oras. Pero alam mo kung anong ginawa niya? Ako kasi ay may pagkaburara, iniiwan-iwan ko kung saan-saan ang cellphone ko. Kasi alam ko naman noon na wala talagang gagalaw noon, walang magnanakaw sa loob ng classroom. Pero mali pala ako. Andun siya, kinuha niya yung cellphone ko, pagkatapos Mama Mia ay nag-send siya ng pagmumura dun sa teacher namin sa iba't iba naming mga classmates. At saka napakarami pa niyang pambubuisit na ginagawa niya sa akin. Isn't it amazing, di ba Mama Mia? Alam mo, napapalakpak na lang talaga ang kamay ko sa kanya. Hindi dahil sa tuwa ko, kundi dahil sa inis ko. Na ina-imagine ko na lang na yung ulo niya ay nasa in-between ng mga kamay ko habang pumapalakpak ako. Mama Mia, sabi pa ng iba, kapag daw masaya ka, palakpak ka. No way, hindi ako masaya. Pero ang totoo, dun ko nilalabas ang inis ko sa pamamagitan ng pagpalakpak ng napakalakas. Napakademonyo niya talaga sa akin. One afternoon, Mama Mia, nagpa-practice kami ng sayaw kasama ang aking mga kasamahan. Tapos pinatawag ako dahil tinatawag daw ako ng principal. Mama Mia, ang totoo ay nagkita pa talaga kami sa hallway. Nagkasalubong pa kami, tapos ngumiti lamang siya na para bang nakakaloko. Alam mo, Mama Mia, ang naisip ko noon, ano na naman kaya ang ginawa ng lalaking ito? For sure may ginawa na naman siya kung bakit pinatawag na naman ako sa principal's office. Pagdating ko sa principal's office ay wala doon ang principal. Ang sabi na sa faculty room daw ito. Pagpasok ko ng faculty room, Mama Mia, ang mga teachers ay para bang nag-form ng isang maliit na circle tapos nandoon sa loob noon ang principal namin. Mama Mia, para silang naglalaro ng trip to Jerusalem. Pagpasok ko doon at pagkakita ng principal ko sa akin, pakiramdam ko ay para akong sasabunutan ng mga taong nakikinig sa akin at nakakakita. Pakiramdam ko ay parang paparusahan ako. Lahat ng mga mata ay nakatitig sa akin. Ang totoo niyan, medyo nanginginig na rin ang tuhod ko nung mga panahon na yon. Kinakabahan na rin ako. Nanginginig na pati buong katawan ko. Siguro buong skeletal system ko ay nanginginig na. Tinatawag ko na lahat noon ng mga santo na alam ko at kilala ko. Pagkatapos noon ay pinalapit nila ako. Pinaupo nila ako sa gitna. Sa gitna, Mama Mia. And you know what caught my attention, Mama Mia? Nakita ko ang nanay niya. Umiiyak. I can still remember kung anong sinabi niya noon pero hindi ito ang exact words. Siyempre non-verbatim na to, Mama Mia. Ako pala ang ina ni Jazz. Alam kong kilala mo siya. Please tulungan mo ko. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko sa kanya.
Gusto ko lang naman siyang i-remind through call or any means. Basta please, babayaran kita pero tulungan mo ako sa anak ko. Mama Mia! Nagtataka ako noon habang tinititigan ko ang mama niya. Bakit ito umiiyak at nakikiusap sa akin para sa kanyang anak? Ano na lang ba talaga ang silbi ng lalaking yun sa buhay? Kung hindi mambuwisit sa buong paaralan at sa akin, ay binubwisit at pinapaiyak niya rin ang nanay niya. Ang totoo niyan ay nagtatanong ako sa sarili ko noon kung bakit pa ipinanganak ang ganitong uri ng lalaki na may ganitong uri ng ugali. Parang lahat na lang ng tao sa buhay niya ay binibigyan niya ng problema. Parang yun siguro ang kanyang misyon sa buhay. Na gawing high blood o di kaya'y may sakit sa puso ang lahat ng nakapaligid sa kanya. Hindi ko maintindihan noon kung ano ang aking mararamdaman. Hindi ko alam kung matatawa ba ako dahil parang pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang teleserye. Naawa ako sa mama niya. I can never imagine any of my family begging for me. Pakiramdam ko ay para akong nakalutang. Mama Mia, nginitian ko lang ang mama niya. Pagkatapos ay pinunasan ng mama niya ang kanyang mukha while ako naman ay tumango-tango. I'm not doing this for him. I'm not doing this for Jazz, kundi para sa kanyang ina lamang. Hindi ko alam, Mama Mia. Wala naman akong hinahangad noon na bayad. Binigay sa akin ng mama ni Jazz ang kanyang numero, pati na rin ang numero ni Jazz. And binigay ko rin sa mama niya ang cellphone number ko. Mama Mia, hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko noon. Pero nung magkalayo na kami ng mama niya at bumabalik na ako dun sa dance practice namin, ay iniisip ko kung tama ba ang ginawa kong pagtanggap para tulungan siyang maging maayos si Jazz. Namumroblema na raw kasi ang mama niya sa kanya dahil hindi rin daw ito umuuwi sa bahay nila at lagi na lang itong napapabarkada. Mama Mia, nung gabing yun ay nag-text bigla ang mama ni Jazz sa akin. Good evening, hindi pa siya dumarating. Please, tanungin mo kung nasan siya and thank you in advance. Mama Mia, memorize ko pa ang dating ng conversation naming dalawa ni Jazz nung gabing yun. Uwi ka na. Huwag ka nang pumatol sa kung kanino-kanino. Huwag ka nang lumandi. Text ko sa kanya. Sino ka ba? Maganda ka ba? Mama ba kita? Ako? Sino ako? Ako yung karma mo. Kaya please uwi ka na. Huwag ka nang maghasik ng lagim at lalong huwag mo nang hawaan ang mga kababaihan ng sakit mo. Reply ko sa kanya. Uy, pa-mental hospital ka kaya? Baliw ka na yata, bobo. At sinong baliw sa ating dalawa? Sinong bobo sa ating dalawa? Sinong laging nalilate sa klase? Sinong laging nagkakating class? Sinong laging nag-a-absent? Alam mo, kung may award lang ang mga yon, siguro hakot award ka din, ano? Ah, ikaw pala yan. Huwag kang text ng text sa akin. Buti pa yung ilo-load mo, ibili mo na lang ng ballpen, yung mamahalin. Hindi yung ballpen na made in, alam mo na, madaling masira. Madaling hindi na gumagana yung tinta. Muwi ka na, Jazz, sabi ko. Bakit ka ba text ng text? Busy ako, nagdodota ako. Jazz, may long test tayo bukas, kaya umuwi ka na. Mama Mia, alam kong busy siya, kaya ayon, flinab-text ko siya. Siya naman, galit na galit at puro mura ang nire-reply sa akin. Kung ano-anong klaseng mura. Lahat ng murang maisip mo, sa kung ano-anong lingwahe yun, Mama Mia, tinext na niya sa akin yun. Pero hindi ako nagpatinag. Text ng text ako sa kanya. Pero matigas talaga si Jazz. Nakatulog na lang ako't lahat, Mama Mia, sa kaka-reply niya sa akin ng mga nonsense. Kinabukasan, tsaka ko pa nabasa ang text ng kanyang ina sa akin. Thank you, nakauwi na siya.
12:00 na ng madaling araw nung tignan ko kung kailan ko na-receive ang text na yon. Wow, ang galing! Napakabuting estudyante. Napakagandang ehemplo sa lahat ng kabataan. Mama Mia, pagkatapos noon ay tinawagan ko siya. Siguro mga 11,500 calls na yon. Hindi. Ang dami-dami kong tawag sa kanya pero ni isa, wala man lang siyang sinagot. Tinext ko pa siya habang nasa biyahe ako papuntang eskwelahan. Ika 1 million text na yon, Mama Mia. Alam mo, yung phone ko dati is 1100 na Nokia. Yun, send to many pero number niya lang lahat ang nakalagay. 1 million times siguro. OA na kung OA pero ganun talaga ang pakiramdam ko. Pero wala pa rin siyang nire-replyan sa mga text ko. Hanggang sa dumating na ako sa paaralan. Pagkatapos, pinapasok na kami sa loob ng classroom. Mama Mia, ilang sandali pa ay nakapasok na rin siya. Gulat na gulat pa ako noon dahil basang-basa pa ang kanyang buhok. Gusto ko pang tignan at gusto ko pa siyang murahin kung siya ba yun. At nung makita niya ako ay dumaan pa talaga siya sa harapan ko. Pagkatapos ay tinapakan pa niya ang bago kong sapatos na suot. Hindi ko alam kung naaalala pa niya yun. Mama Mia, hanggang sa meron ding in-announce sa loob na wala palang pasok nung araw na yun. Dahil ang sabi nila ay may emergency meeting ang mga guro. Grabe. Ang talim ng tingin niya sa akin. Pagkatapos ay nagdadabog pa siya, Mama Mia. Yung iba masayang masaya dahil parang Pasko, walang pasok. Masayang masaya dahil hindi na matutuloy ang long quiz namin sa mathematics. Pero siya, parang Biyernes Santo ang kanyang mukha. Galit na galit. Siguro dahil first time yun na hindi siya na late. Pagkatapos ay wala pang pasok. Alam mo ba, Mama Mia, hindi ako natakot. Instead ay na-enjoy kong makitang nagagalit siya. Na-enjoy kong makita na naiirita siya. Oh, how I just love to see his agony. Matapos noon ay lumabas siya ng classroom. At nung tinitigan ko siya ay tinitigan niya rin ako ng pagkatalim-talim. Galit-galit talaga siya noon. Galit-galitan. Sinundan ko siya, Mama Mia. Baka akalain niya takot ako sa kanya. Pagkatapos nung mapansin niyang sinusundan niya ako, ay halos magdugtong na ang kanyang kilay sa sobrang galit. Para bang galit na galit talaga siya. Ano nangyari sa'yo, ha? Ang busy-busy mo. Gusto mo ba ako? Bakit mo ako sinusundan? Excuse me, hindi ako pumapatol sa isang demonyong padala ni Satanas sa lupa. At lalong hindi ako pumapatol sa hindi maganda, sabi niya. Mama Mia, nagalit talaga ako noon. Hindi ko alam kung bakit ang dali-dali niyang i-push ang mga buttons ko. Kung bakit alam na alam niya talaga kung paano ako galitin at kung paano ako inisin. Talaga, hindi ako maganda? Sabi ko nun sa sarili ko. Gusto mo bang isampal ko sa'yo yung mga awards at titles ko bilang Miss Intramurals at kung ano-ano pang napapanalunan kong mga beauty contest? Kung sa bagay, sa tigas ba naman ang mukha mo, mukhang yung mga awards ko pang magbabasag, yung mga awards ko pang masisira. Pero hindi ko talaga siya tinantanan. Sinundan ko siya ng sinundan. Hanggang sa pumasok siya sa loob ng isang cafe, Mama Mia. Nag-order siya ng pagkain na good for him lang talaga. Wow, napaka-gentleman naman. So ako nag-order na rin ng masasnack ko. Good for 3 persons. Tapos sabi ko, siya ang magbabayad. Yun ang sinabi ko doon sa nagbabantay dun sa cafe. Alam mo, kapal mo rin ano, mandurugas ka. Alam ko naman na malaki din yung baon mo, sabi niya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin.
And then pagkatapos noon ay sunod-sunuran na ako sa kanya. Sinusundan ko siya kung saan siya magpunta. Siya din naman, Mama Mia, siguro ginawa na rin niyang misyon na sirain ang araw ko. Yun ang misyon naming dalawa. Sirain ang araw ng isa't isa. Pagkatapos ng mga araw ay mabilis na lumipas. Naging mga linggo, naging mga buwan. Lagi na kaming magkasabay. Ang totoo niyan ay hindi naman kami magkasabay kundi sinusundan talaga namin ang isa't isa. Hanggang sa nag-uusap na rin kami. Pero syempre ang pag-uusap namin ay puro pa rin pabalang, puro pa rin inisan. Naiiwan na nga namin ang kanya-kanya naming group of friends, Mama Mia. Hanggang sa pati sa bahay nila ay open na rin ako. Pati sa bahay namin ay open na rin siya dahil pinupuntahan niya rin ako doon para inisin. Pero isang araw, Mama Mia, gulat na gulat ako dahil kakaibang jazz ang nakita ko. Hindi ko maintindihan at hindi ko alam na meron pala siyang ganitong side ng kaniyang pagkatao. Para siyang biglang sinaniban ng espiritu ng kabaitan. Umiiyak pa siya noon dahil na ospital ang kaniyang mama. Tinext niya ako kung nasaan ako. Sabi ko nasa bahay. Sabi niya susunduin niya ako dahil may sasabihin raw siya. Kaya ayun, sumama ako sa kanya pero napansin kong ang lungkot-lungkot ng kaniyang mukha. At nung nagpunta kami sa malapit na plaza sa bahay namin, ay dun siya umiyak sa akin dahil nasa ospital daw ang kanyang ina. Ang lugmok-lugmok niya raw, kaya sinamahan ko siya. And then dinala niya ako dun sa paborito niyang internet shop. Tinuruan niya akong mag-Dota, Mama Mia. Mama Mia, hindi ko alam kung anong nangyari. Pero para bang nag-enjoy na rin ako na kasama ko siya. Nag-enjoy na rin ako na tinuturuan niya ako sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Sa mga bagay na ginagawa niyang libangan sa tuwing galit na galit siya sa buong mundo. Tapos, ang pustahan pa namin noon nung nakita niyang medyo gumagaling na ako sa paglaro ay kung sino yung matatalo siyang magbabayad ng oras na ginugol namin doon. Mama Mia, hindi ko alam kung beginner's luck pero mas naging magaling ako sa kanya sa mga laro na yon. Hindi ko rin alam kung pinabibigyan ba niya ako. 5 hours times 2, yun ang binayaran niya. Kasi 5 hours kami doon. After that, bumalik kami sa park at nag-stroll doon. Pagkatapos, Mama Mia, habang nandoon kami ay kumakain din kami ng mga street foods. Nagkwek-kwek kaming dalawa, nag-isaw, tapos inaya ko pa siyang kumain ng balot. May pasuka-suka pa siyang nalalaman noon. Parang nandidiri siya sa balot dahil kahit kailan ay hindi niya talaga yun kinakain. Nandidira din pala yung mga demonyo, ano? Meron din pala kayong kinatatakutan. Tawang-tawa ako nun sa kanya nung makita ko ang reaksyon niya nung pinakita ko ang balot na kinakain ko na meron ng mga mangingilan-ngilan na balahibo. Talagang nandiri siya noon at hindi ko maipinta ang kanyang mukha. Hindi ko na namamalayan, Mama Mia, na para bang nasanay na rin kami sa presensya ng isa't isa. Parang hindi na namin pinagsasawaan ang kanya-kanya naming mga mukha. Classmates pa kaming dalawa. So, in short, magkasama talaga kami buong weekdays. Tapos, pumupunta pa kami sa kung saan-saan after class. Magkatawagan, magka-text hanggang sa makatulog na. And then, kapag Saturday ay magdodota kaming dalawa. One Sunday, Mama Mia, ay nag-text siya sa akin at ang sabi niya ay isama ko raw siyang magsimba. Doon ako bigla talagang napasabi na totoong may himala. Dahil eto, ang isang demonyo, ang isang ereheng tao. Siya pa ang nag-aaya sa akin na isama ko siya sa loob ng simbahan.
Hindi ko alam kung maglalakad ba ako habang nakaluhod papunta sa altar ng simbahan bilang pasasalamat at bilang pag-a-appreciate sa Diyos dahil meron nga talagang himala. Hindi ko rin alam kung kakanta ba ako o sasayaw ba ako sa sobrang tuwa. Buong araw, Mama Mia, nung sinundo niya ako para magsimba kami ay hindi na naalis ang tingin ko sa kanya. Iniisip kong sinapian ba siya ng anghel? Eto ba talaga yung demonyong nakilala ko? Eto ba talaga yung demonyong walang ibang alam kundi buwisitin ako? Hanggang sa matapos ang misa, hindi ko na talaga napigilan na itanong sa kanya habang naglalakad kami pauwi. Kumuulan pa noon ng napakalakas-lakas. Napakaliit pa naman ang payong kong dala. Salamat sa blessings, Lord, sabi ko noon. First time mong magsimba, no? Tanong ko. First time ko sa simbahan nyo. Iba naman kasi talaga ang paniniwala nating dalawa pero nire-respeto ko rin ang relihiyon nyo. That's why I'm here. Gusto ko na nandito ako sa simbahan. Gusto kong hilingin ang basbas niya para ligawan kita. Mama Mia, hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanyang mga sinasabi nung mga panahon na yon. Pero ilang buwan na rin naman na magkasundo kami. Ilang buwan na rin naman na na-enjoy namin ang company ng isa't isa. And then there, I get the chance to see the other side of him. The real him. Messy hair, dark brown eyes, pointed nose, and kissable lips. Ang totoo niyan, hindi ko alam na pupwede palang maging perpekto ang mukha ng isang demonyo. Ang perpektong mukha na noon ay labis kong kinaiinisang makita. Sa mga panahon na lagi kaming magkasama, dun ko na unti-unting nakikita ang maganda sa kanya. Dun ko na unti-unting na-appreciate ang kagandahan ng kanyang mukha. Noon kasi, Mama Mia, parang may sungay ang tingin ko sa kanya. Diyos mio, Marimar. Pakiramdam ko noon ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hindi ko na alam kung anong isasagot ko. Hanggang sa sinabihan niya akong hindi naman daw kami nagmamadaling dalawa. Kasi napabilis ang lakad ko noon nung sinabi niya sa akin ang mga bagay na yon. Ang totoo niyan ay sinabi ko pa sa kanya na tigilan niyang panliligaw sa akin. Tigilan niya ako at wag niya akong bibiruin. Pero Mama Mia, naging porsigido siya. Lagi niyang pinapakita sa akin na talagang gusto niya ako at na talagang mahal niya ako. Tapos, yung pa Jimmy o pa Keme ko pa, ay hindi rin naman nagtagal yun dahil after more than a month ng kanyang pangungulit sa kanyang panliligaw, ay sinagot ko rin siya. Mama Mia, dumaan din ako sa pagka-jologs. Naniniwala din ako noon sa mga monthsary na nalalaman. Excited akong pumunta ng school kahit na alam kong walang klase dahil meron pong PTA meeting. Naisip ko noon na baka may gagawing sorpresa para sa akin si Jazz. Mama Mia, na-surprise talaga ako. Kasi sabi pa ng kaklase ko ay galing daw doon si Jazz pero umalis at sumama sa kanyang mga barkada dahil gustong makipag-morning the night. Ang totoo niya ay umiyak ako ng umiyak nung umuwi ako. Ine-expect ko pa naman na meron siyang ibibigay o may gagawin siyang sorpresa sa akin. Pero wala pala. Hindi pala niya siguro na alaala na monthsary namin yung dalawa. Hindi ko alam kung na-experience niyo na ang feeling na ganito. Yun bang gustong-gusto niyo ang isang tao? Grabe ang pagkagusto niyo na ang buong buhay niyo at buong mood niyo ay nakadepende na lang sa kanya. Umabot ng 9 p.m. na wala pa rin siyang paramdam sa akin. Nakatulog na lang ako sa pag-aantay na mag-text man lang siya. Mama Mia, ginising na lang ako ng kapatid ko na mas nakakabata sa akin dahil ang sabi niya ay may sunog daw. Mama Mia, nagmamadali pa naman ako noon dahil naalimpungatan ako mula sa pagkakatulog ko.
Nagmamadali akong lumabas at wala na akong naisip na iba pang dalhin dahil sa takot kong baka matusta ako dun sa loob ng bahay dahil nga may sunog. Pero gulat na gulat ako. Dahil paglabas ko, Mama Mia, ay nandun sila sa may veranda kasama ang mga kapatid ko at mga magulang ko habang kumakain ng ice cream. Tapos may padala pang teddy bear at dedication cake na nagsasabing Happy Monthsary. Mama Mia, galit na galit talaga ako noon pero sa loob-loob ko ay talaga namang kinikilig ako. And then, sinulit namin ang mga natitirang oras. We celebrated for many, many times, Mama Mia. Hanggang sa sinabi na namin sa lahat, pati na sa aming mga kaibigan ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Nagpo-post na rin kami ng aming mga photos sa aming social media accounts. Everything is wonderful. Unti-unti ay nagbago si Jazz, Mama Mia. Nakakakuha na siya ng mga magagandang grades sa school. Siyempre, naging maganda na rin ang kanyang record sa school. Hindi na siya yung pasaway, hindi na siya yung rebelde, hindi na siya yung bully. Hindi ko talaga ma-explain kung gaano ako ka-proud kay Jazz nung mga panahon na yun. Hindi ko kasi akalain na ang dating demonyo ay pwede palang maging isang anghel. One Friday, Mama Mia, inihatid niya ako sa bahay. Sinabi ko sa kanya na pumasok muna siya sa loob pero sabi niya hindi na lang daw kasi masakit na masakit daw ang ulo niya. Nung umuwi na siya ay hindi na ako nakatanggap ng text message mula sa kanya. Pero inintindi ko siya kasi nga alam ko at sinabi niya sa akin na masakit raw ang ulo niya. Hanggang sa nag-11 PM na pero wala pa rin siyang paramdam sa akin. So nag-text na ako sa kanya, Mama Mia. Hindi ko naman kasi talaga alam kung papaano makatulog ng maayos nang hindi ko nalalaman na nakauwi siya ng ligtas. Pero hindi rin siya nag-reply sa akin. Mama Mia, hanggang sa makareceive ako ng text mula sa mama niya. Hello Mary, magkasama ba kayong dalawa ni Jazz? Enjoy the night. Mama Mia, biglang bumilis ang takbo at tibok ng dibdib ko. Tinawagan ko siya. Napakaraming beses kong pinaring ang cellphone niya, pero cannot be reached talaga. 4 AM na nung tumawag siya sa akin. At ininform niya sa akin, Mama Mia, na nagkasalubong pala sila ng kuya niya at inaya siya nito na sumama sa kanya. Ang sabi niya ay nag-aantay daw siya ng masasakyan matapos niya akong ihatid sa bahay dun sa may iskinita malapit sa amin. At dun niya raw nakita ang kuya niya at isinama siya. Mama Mia, naging magaan din ang loob ko noon. At least alam ko kung nasaan siya. At least alam ko kung sinong kasama niya. Nakatulog din ako ng maayos. Another month came, Mama Mia. Pumunta siya sa bahay at sinundo ako para tumambay sa bahay nila. Naliligo siya noon at ako naman ay busy sa pagsuscroll ng news feeds ko. And then, nakita ko ang mga pictures ng mga barkada niya na nag-good time kasama ang ibang mga babae. Sa tingin ko ay nasa loob sila ng isang bar dahil iba't ibang ilaw ang nakikita ko doon. May asul, may pula. Sasabihin ko pa sana sa iyo ang mga nakita kong pictures kung gaano kasaya ang mga barkada mo, pero nakalimutan ko lang bigla. Our relationship was never perfect, Mama Mia. Hindi talaga perpekto ang relasyon namin. Hindi din laging masaya, hindi din laging mahal niya ako. May isang beses na nahuli ko pa siyang nakikipag-usap sa isang babae sa telepono. Sabi niya batchmates niya raw nung elementary school sila. Nangumusta lang daw. So ako naman, binaliwala ko na lang yun at hindi ko na lang binigyan ng mali siya. We graduated together. We spent summer vacations together. Nagta-travel pa kami together, Mama Mia, dahil kapag may gala ang pamilya niya ay sinasama nila ako. Kapag pamilya ko naman ang may gala ay sinasama din namin siya. Masayang-masaya ako sa relasyon namin at kontento ako. Ang dami-dami ko ng mga teddy bears,
at mga regalo mula sa kanya. Mahilig din kasi siyang magregalo ng kung ano-ano. Tapos, ang favorite ko pa, Mama Mia, ay si Tasmanian Devil na binigay niya sa akin dahil bukod sa Taz at Jazz ay magkalapit lang, naaalala ko rin talaga sa kanya si Tasmanian Devil dahil yun ang tingin ko sa kanya dati. May mga plano na kaming dalawa. Nagpaplano na kami nang magsasama hanggang sa huli. May plano na kaming magtayo ng 3-story house, pagkatapos ay merong infinity pool sa ibabaw, kung saan doon gaganapin ang mga special occasions kasama ang aming mga pamilya. Ang dami-dami naming mga pangarap. Gustong-gusto namin na magkasamang tatanda at maging masaya para sa isa't isa. And then, hindi ko alam na darating at darating pala talaga ang mga malalaking bagyo sa inyong relasyon. One of the scariest moments happened, Mama Mia. One of our mutual friends called me. Gusto daw niyang makipagkita sa akin. At nung sinabi ko na sige dahil halos magkapit bahay lang naman kami, Mama Mia, ay pumuntak siya sa bahay namin. And then, yung friend niya, na friend ko rin, ay tinanong ako kung anong gagawin ko raw kapag malaman ko at mahuli ko ang boyfriend ko na niloloko ko. Mama Mia, itong friend namin na ito ay kasama niya noon sa varsity player. Kilala din ito na heartbreaker at playboy. So sabi ko sa kanya, karma is real. Kasi baka na-karma siya. Ang akala ko kasi noon ay nagpunta siya doon para mag-share ng kanyang problema. And then, I was wondering, Mama Mia, kung bakit nakikita akong parang nagdadalawang isip siya na kausapin ako. Parang nagdadalawang isip siya na sabihin kung ano pa ang mga ipinunta niya doon sa bahay namin. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi siya makatingin sa akin nung tinitigan ko siya ng mata sa mata. Pwede ba? Sabihin mo na nga sa akin ang totoo. Sabihin mo na at huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabi ko. Okay. Mary, yung boyfriend mo, may kinakalantaring iba. Ang tagal-tagal ko na tong tinatago sa'yo pero nakokonsensya kasi ako. Dahil kaibigan kita. Mama Mia, nagtitiwala ako kay Jazz. At hindi ako maniniwala sa iba. Dahil alam kong hindi kayang gawin yun sa akin ni Jazz. At isa pa, bakit ako maniniwala dito sa isang playboy na ito? Bakit niya sasabihin sa aking niloloko ako ng kaibigan niya rin kung ganun din ang gawain niya? Baka magkaaway silang dalawa at baka sinisiraan lang niya sa akin si Jazz. Pero nung makita niyang hindi ko siya pinaniniwalaan, ay binuksan niya ang kanyang cellphone at inopen up niya ang kanyang gallery. Pagkatapos pinakita niya sa akin doon ang mga pictures. Mga familiar pictures, Mama Mia. Doon ko na-realize na ito pala ang mga pictures na nakita ko noon sa aking news feeds. Yung kanyang mga kaibigan. Kasama tong kaibigan niya na ito na nagsusumbong sa akin ngayon. At may mga kasamang babae. Mama Mia, nung tinignan ko ang date nung picture, ayun pala yung gabi na nag-text sa akin ang mama niya at sinabing mag-enjoy kami kung magkasama kaming dalawa ni Jazz. Yung gabi na sinabi niya sa akin na magkasama sila ng kuya niya dahil nakita siya nito habang nag-aantay ng masasakyan pauwi sa kanila. Pero kahit na ganun, I also tried to convince myself na dapat wag basta-basta maniniwala sa aking mga nakikita. Umiinom sila. Hanggang sa nakita ko, Mama Mia, yung ibang mga pictures na hindi nakapost noon. At hindi ko nakita noon sa feeds. Pero yun pa rin yung gabing yun dahil pare-pareho pa ang suot nila at pare-pareho pa silang magkakasama. At sa mga pictures na hindi nakapost, Mama Mia, dun ko nakitang umiinom din pala si Jazz. Pagkatapos ay may katabi siyang babae sa kanyang right side.
May video pa doon, Mama Mia. At nakita ko pang ang babae ay nagsasalita dun sa video. And the last two photos, Mama Mia, ay silang dalawa na lang ng babaeng yun. Nasa harap sila ng isang hotel room. Room 220. The second photo, Mama Mia, yung last photo, silang dalawa habang naghahalikan at nakabukas na ang pintuan ng hotel room na yon. Ang mga kamay ng babae ay nakapulupot na sa leeg ni Jazz. Tapos si Jazz naman ay